Sa gitna ng tahimik at madilim na paligid na napapaligiran ng mga punong na tila sumasayaw sa banayad na hangin, isang malalim na boses ang umalangaw. Ipinapahayag nito ang isang mahalagang desisyon na kailangang gawin ni Hungarian. Tinatanong nito kung nais pa bang manatili ni Hungarian bilang Berserk Demon Squad leader, o mas pipiliin niyang sumama sa kanya at maging kanyang disciple. Iniutos niyang magpasya agad si Hungarian dahil ito ay isang mahalagang hakbang sa kanyang kapalaran. Matapos marinig ang tanong, tahimik na nakatayo si Hungarian habang kaharap niya ang Iron Sword Demonic Elder. Walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig, tinitigan lamang niya ang Iron Sword Demonic Elder habang ang kanyang isip ay puno ng pag-iisip at pagtataka. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahang niyang binabalik ang kanyang sandata sa lalagyan, habang sinabi niya sa Iron Sword Demonic Elder na taos-puso siyang nagpapasalamat sa kanyang inaalok na pagkakataon at pagtitiwala. Idinagdag pa niya na iyon lang ang kanyang masasabi dahil sa sobrang pagkabigla at pasasalamat na nararamdaman niya sa sandaling iyon. Pagkatapos niyang magpasalamat, biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang ideya, bahagyang niyang itinaas ang tingin habang kinakamot niya ang kanyang pisngi, kasabay ay tinanong niya ang Iron Sword Demonic Elder kung hindi ba pwedeng pagsabayin ang dalawang bagay, kung maaari ba siyang manatiling Berserk Demon Squad leader at sa parehong oras ay maging disciple din niya. Pagkatapos ay ipinaalam ni Hungarian ang dahilan kung bakit hindi niya kayang iwanan ang kanyang kasalukuyang tungkulin, may pangako siyang binitawan para sa Third Young Lord. Biglang nagulat ang Iron Sword Demonic Elder at muling nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin tungkol sa pangakong iyon. Habang nakatayo ng tuwid at puno ng dangal, ipinaliwanag ni Hungarian ang kanyang sitwasyon, sinabi niya na siya ay tapat na tagasunod ng Third Young Lord, at marami na siyang natanggap na tulong at kabutihan mula sa kanya na hindi niya makakalimutan, bagaman karaniwan ay hindi siya nag-aalala tungkol sa pagbabayad ng utang na loob sa iba, sa pagkakataong ito ay ibang usapan na dahil sobra-sobra ang kanyang natanggap mula sa binata kaya't kailangan niya itong suklian. Pagkatapos niyang magpaliwanag, muli siyang nagsalita na parang may nais pa siyang sabihin na mahalaga pa, habang nakatingin sa Iron Sword Demonic Elder. Nagtanong agad ang Iron Sword Demonic Elder kung ano pa ang ibig niyang sabihin. Dahan-daang tumangala si Hungarian at inamin niya ang isa pang dahilan. Sinabi niya na kapag kasama niya ang Third Young Lord, marami at kasiya siyang mga pangyayari ang nangyayari na nagbibigay ng kulay sa kanyang buhay. Muli ay nagtanong ang Iron Sword Demonic Elder, nais niyang masiguro kung ang ibig sabihin ba nito ay kailangan niyang manatiling Berserk Demon Squad leader upang patuloy na makatulong at makasama ang Third Young Lord. Tinitigan niya si Hungarian ng seryoso habang hinihintay ang kanyang sagot. Agad na sumagot si Hungarian na oo, iyan ang nakasaad sa kanilang kasunduan at iyan ang naging batayan ng lahat. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, sa huli ay tinanggap ng Iron Sword Demonic Elder ang kanyang pasya. Sa halip na magalit ay dahan-dahan siyang tumulikod at inanyayahan na niya si Hungarian na sumama sa kanya. Pagkasabing magtuloy na sila, agad na nagtanong si Hungarian kung saan sila patungo. Nagtaka ang Iron Sword Demonic Elder kung bakit pa siya nagtatanong gayong alam naman nito ang sagot. Sinabi niya kay Hungarian na ano pa ba ang kanyang inaakala, pupunta sila sa Third Young Lord's residence. Lumipat ang tagpo kung saan maririnig ang malalakas na tunog ng pagkakabasag at pagguho na tila ba may matinding puwersa na nagbungad dito. Sa gitna ng magulong paligid, makikita ang isang matinding labanan, mabilis na sumugod si Sorayang habang ang kanyang espada ay naglalabas ng matingkad na pulang chi na apoy na sumasayaw sa hangin, ang kanyang bawat hagod ay puno ng lakas na halos hindi makita ng karaniwang mata, habang siya ay umaatake. Patuloy na umiiwas ang Tattered Demonic Elder ng walang kahirap-hirap. Sa isip ni Sorayang, labis siyang namamangha at hindi makapaniwala na mayroon palang nilalang na may ganitong antas ng kasanayan at kapangyarihan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi niya alam na mayroon palang taong kasing kahanga-hanga ang umiiral sa mundo. Habang patuloy ang labanan, lalo pang namamangha si Sorayang habang iniiwasan ng Tattered Demonic Elder ang bawat atake na dumating sa kanya. Napansin niya na kahit hindi mas mabilis kumilos ang Tattered Demonic Elder kaysa sa kanya, kakaiba ang pangyayari dahil nagagawa pa rin itong ilagan ang bawat hagod ng kanyang sandata ng walang pagkakamali. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, napagtanto niya ang tunay na dahilan kung bakit ganito ang pangyayari. Napansin niya na ang pag-unawa at talino ng Tattered Demonic Elder ay pagdating sa martial arts ay nasa pinakamataas na antas na kanyang nakita. Habang patuloy ang pag-atake gamit ang kanyang espada na nababalutan ng nag-aapoy na pulang chi, lalo pang nalinawan ang isip ni Sorayang.
naintindihan na niya ng lubusan ang nangyayari. Nagagawa ng Tattered Demonic Elder na hulaan ang bawat galaw niya dahil binabasa nito ang daloy at estilong ginagamit niya sa pakikipaglaban. Alam na nito ang bawat pagliko, pagbaba, at pagtaas ng kanyang sandata, kaya naman laging may oras pa siya upang umiwas ng ligtas. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin at tila ba naisipan ni Sorayang ang isang bagong hakbang. Sa kanyang isipan, madiin niyang sinambit na kung ganoon, sa parehong oras, ang kanyang paa ay bumagsak ng napakalakas sa sahig na naging sanhi ng pagkabasag ng sahig sa ilalim niya. Sa sandaling iyon, labis na nagulat ang Tattered Demonic Elder, nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat na naramdaman niya. Bago pa man makabawi ang Tattered Demonic Elder mula sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Gumamit ng isang lihim si Sorayang ang makapangyarihang teknik, ang Demon Emperor Sovereign Steps. Sa pamamagitan nito, ang kanyang kilos ay naging mas mabilis habang patungo ito sa Tattered Demonic Elder. Biglang kumilos ang Tattered Demonic Elder, buong lakas niyang ibinuhos ang kanyang panloob na lakas at chi, na naging sanhi ng paglabas ng maningning na kulay lila at puting liwanag sa kanyang paligid. Ipinatupad niya ang isang makapangyarihang pamamaraan na tinatawag na Withered Free Pole. Naramdaman agad ni Sorayang ang nakakatakot na puwersa ng paghahatak, nanlaki ang kanyang mga mata at lalo pang kumunat ang kanyang noo dahil sa matinding pagtataka at pagkabalisa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong kung anong uri ito ng pamamaraan, dahil sa unang pagkakataon ay nakakaramdam siya ng ganitong uri ng lakas na humahatak sa kanya ng walang awa patungo sa kabilang panig. Hindi siya makapaniwala na mayroon palang ganitong kapangyarihan na kanyang hindi pa nararanasan sa buong buhay niya. Alam niyang kung hahayaan niya ito, tiyak na mapapahamak siya, kaya't sa kanyang sarili ay madiin niyang sinabi na kailangan niyang makatakas anumang mangyari. Subalit sadyang napakalakas ng ginamit na teknik ng Tattered Demonic Elder, sa kabila ng pagsisikap ni Sorayang na makaiwas, hindi niya nagawang labanan ang puwersa ng Withered Free Pole. Siya ay mabilis na hinatak patungo sa kinaroroonan ng Tattered Demonic Elder, at sa parehong oras ay mabilis niyang pinakawala ng kanyang atake patungo sa Tattered Demonic Elder. Ang epekto ng pagsalpok ay labis na nakapangyayari, ang pagsabog ay lumikha ng maningning na apoy at usok na tumaas patungo sa kalangitan. Sa kabila ng matinding paghahatak at pagsalpok, nagawa pa ring makabawi ni Sorayang. Sa isang iglap ay tumalon siya palayo habang mabilis na iniugoy ang kanyang espada upang putulin ang ugnayan ng lakas sa pagitan nila. Habang siya ay hinihingal at muling inihahanda ang kanyang sarili, sinuri niya ang pangyayari at sinubukang intindihin ang ginamit na pamamaraan. Sa kanyang isipan, tinanong niya kung ito ba ay dahil sa isang bagay na may kakayahang ham-attack ng puwang o void capturing object. Ngunit agad din niyang tinama ang sarili at sinabing hindi ito ang dahilan. Naintindihan niya na ang tunay na sanhi ay ang Tattered Demonic Elder gumamit ng sarili nitong masamang chi at demonic energy na nakakalat sa hangin upang likhain ang puwersang ham-attack sa kanya. Sa kabilang banda, ang Tattered Demonic Elder ay tahimik ding nagmamasid habang naiintindihan ang ginawang reaksyon ni Sorayang. Sa kanyang sarili, inamin niya na nagkamali siya ng akala dahil inisip niyang kapag nahatak niya ito ay agad lamang itong aatake pabalik. Ngunit mali siya ng hinala dahil nakita niya ang ibang katangian ni Sorayang. Napagtanto niya na kahit si Sorayang ay agresibo at matapang lumaban, mayroon itong kakayahang umatras at lumayo agad kapag naramdaman niyang siya ay nasa masamang kalagayan at dahado sa labanan. Habang tumitingin siya kay Sorayang, lalo pang siyang humanga. Naisip niya na si Sorayang ay hindi lamang basta nilalang na mahilig makipaglaban para lamang lumaban, ito ay isang matalinong mandirigma at tactical fighter na gagawin ang lahat, anuman ang kailangang gawin, upang siya ang magwagi sa huli. Walang bahid ng pagmamalaki sa kanyang gawi, kundi purong pagpapasya at diskarte. Idinagdag pa niya sa kanyang isipan na ang kanyang asal at pamamaraan ay mas katulad ng sa isang sundalo ng hukbo kaysa sa isang karaniwang nag-aaral ng martial arts, dahil sa tindi ng kanyang disiplina at layunin. Sa gitna ng kanyang paghanga, nakita niya ang pagbabago sa kilos ni Sorayang. Mahigpit na hinawakan ni Sorayang ang hawakan ng kanyang espada, habang ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig dahil sa dami ng chi na kanyang ipinapasok dito. Sa huli, nang maging sapat na ang lakas na kanyang naipon, buong tapang na pinakawala ni Sorayang ang kanyang atake. Isinigaw niya ang pangalan ng kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan, ang Ninefold Resilient Calamity Blade Technique, First Form. Dahan-daang tinaas ng Tattered Demonic Elder ang kanyang kamao habang ang maningning na kulay lilang chi ay umikot at lumabas mula rito.
Sa isang iglap, ang matinding hagod ng espada ay dumating sa kanya, habang pilit na sinasalag ang atake. Sa kanyang isipan ay hindi niya mapigil ang humanga at aminin sa sarili na napakalakas at nakakatakot ang ihip ng hangin na dulot ng sandatang iyon. Ikatlong tagpo, sa kabila ng kanyang pag-iingat at bilis, naramdaman pa rin ng Tattered Demonic Elder ang lakas ng atake kahit hindi ito direktang tumama sa kanya. Ang puwersa ng hangin ay tumama sa kanyang katawan na naging sanhi ng bahagyang pag-atras niya at pagdulas ng kanyang paa sa lupa. Habang siya ay muling bumabawi ng balanse at humahabol ng hininga, mabilis na sinuri ng Tattered Demonic Elder ang sitwasyon. Sa kanyang matalas na pag-iisip, agad niyang naisip na hindi pa ito ang kabuuan ng pamamaraan, at alam niyang may kasunod pa itong mas nakamamatay na hakbang. Tulad ng kanyang hinala, hindi pa tapos ang pag-atake ni Sorayang. Sa halip na huminto, mabilis bumubulosok patungo sa Tattered Demonic Elder, habang ang kanyang espada ay patuloy na gumuhit ng makakapal at maningning na pulang linya sa hangin. Ang bawat atake ay magkakaugnay at tuloy-tuloy. Agad na napagtanto ng Tattered Demonic Elder ang estratehiya at sa kanyang sarili ay sinabi niyang ito ay isang connecting move, isang galaw na nagdudugtong sa mga atake upang hindi mabigyan ng pagkakataon ng kalaban na makabawi at makahinga. Habang patuloy na bumabulusok pasulong si Sorayang, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pokus at katiyakan. Kasabay nito ay mabilis niyang hinagis ang kanyang sandata patungo sa Tattered Demonic Elder. Sa sandaling akala ng Tattered Demonic Elder ay tatama na ang atake sa kanya, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa halip na gamitin ito para tadtarin siya, biglang binitawan at inihagis ni Sorayang ang kanyang espada ng buong lakas patungo sa kinaroroonan ng Tattered Demonic Elder. Nanlaki ang mga mata ng Tattered Demonic Elder sa gulat at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi na inihagis pala ng Third Young Lord ang kanyang sariling sandata sa kanya, isang bagay na bihirang gawin ng mga taong gumagamit ng espada dahil ito ang kanilang buhay at kaluluwa sa labanan. Lalo pang tumindi ang pagtataka ng Tattered Demonic Elder at mabilis lumingon kay Sorayang. Sa kanyang sarili ay hindi siya makapaniwala at sinabing paano nga naman magagawa ng isang mahusay na gumagamit ng espada ang paghagis nito na parang isang simpleng armas lamang. Habang abala ang isip ng Tattered Demonic Elder sa lumilipad na espada, doon pa lamang niya napagtanto ang tunay na estratehiya. Nalinawan ang kanyang isip at naunawaan niyang niloko lamang siya ni Sorayang. Ginawa nitong akalain siya na gagamitin nito ang pinakamalakas na pag-atake, ngunit sa huli ay ibang pamamaraan pala ang kanyang ginamit upang gulatin at lituhin siya. Kasabay nito ay mabilis na sumugod si Sorayang sa likuran ng Tattered Demonic Elder. Mabilis na pinakawala ni Sorayang ang kanyang kamao na babalutan ng nag-aapoy na pulang chi. Buong lakas niya itong ibinagsak patungo sa Tattered Demonic Elder. Ang pagsalpok ng lakas ay lumikha ng matinding pagsabog sa kanilang paligid. Matapos ang matinding pagsalpok ng kanilang lakas, isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ang maningning na liwanag na kulay pula at puti ay tumalasak paitaas na parang sumabog na bulkan, na halos tumakip sa liwanag ng kalangitan. Paglipas ng ilang sandali, dahan-daang kumalat ang makapal na usok at alikabok sa himpapawid. Ito ay unti-unting lumamig at nawala na humahalo sa hangin, habang ang mga maliliit na piraso ng bato at kahoy ay dahan-daang bumabagsak pabalik sa lupa. Sa gitna ng lumalamig na usok, unti-unting lumitaw ang anyo ng Tattered Demonic Elder, habang ang mga butil ng pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang pisngi. Hindi naman nalalayo ang kalagayan ni Sorayang, siya ay humihingal ng malalim, may bahid ng dugo sa gilid ng kanyang noo, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita pa rin ang linggas ng lakas at kumpiyansa. Sa kabila ng pagkapagod, ang Tattered Demonic Elder ay hindi nawala ng pagkakataon na suriin ang pangyayari, habang hinikawan niya ang braso at sinalag ang kamao ni Sorayang. Sa kanyang isipan ay kinilala niya ang ginamit na pamamaraan ng binata, ang Heavenly Demon Lightning Bolt Feast. Nanginginig siya habang naiisip na kung sakaling nahuli siya kahit saglit lamang at nahuli ng sandali ang kanyang pag-iingat, tiyak na tinamaan siya nito at maaaring doon na nagwakas ang kanyang buhay. Sa gitna ng kanilang matinding paglalaban, biglang may tumunog na boses mula sa gilid na puno ng pagkamangha. Sinabi ng isang bagong dating na tila ba punong-puno pa rin ng lakas at sigla ang dalawang naglalaban, na parang hindi pa sila napapagod kahit sa dami ng kanilang pinakitang kapangyarihan, parehong natigilan ang dalawa, at ang kanilang mga mata ay sabay na lumingon sa pinanggalingan ng boses, na puno ng gulat dahil sa biglaang pagkagambala sa kanilang labanan.
Pagkatapos ay nakita nila ang kanilang kinaroroonan, ang buong paligid ay naging wasak na wasak. Ang sahig ay puno ng mga bitik at malalaking hukay, at ang mga pader sa paligid ay tila gumuho na parang nilamon ng lupa. Dumating ang Iron Sword Demonic Elder kasama si Hungrian at muling nagsalita ang Tattered Demonic Elder, sinabing kung nakita lamang ito ng sinumang miyembro ng Pinolo Hall, tiyak na magkakaroon muli ng malaking kaguluhan at panganib sa loob ng kanilang samahan. Bilang sagot, sumagot si Sorayang at sinabing sinira lamang niya ang kanilang kasiyahan, at agad na sumang-ayon ang Tattered Demonic Elder sa sinabi ni Sorayang. Pagkatapos nilang humiwalay sa isa't isa, hinawakan ni Sorayang ang kanyang palso na parang masakit ito habang tumitingin sa Tattered Demonic Elder ng may paghanga, taos-puso niyang sinabi na tunay na napakalakas nito, at inamin niya na noong mga sandaling naglalaban sila ay akala niya ay dudupok at mababali ang kanyang palso sa lakas ng panlaban ng Tattered Demonic Elder. Bilang tugon, ngumiti ng bahagya ang Tattered Demonic Elder at sinabing kung may mangyari man ay ang katawan niya ang unang lilipad palayo bago pa man masira ang palso ni Sorayang. Sa sinabing iyon, tinitigan lang siya ni Sorayang at sinabing nagpapalaki lamang ito ng ulo at sobra lang ang sinasabi nito. Agad na tumutol Tattered Demonic Elder at binalaan siya na huwag sanang kalimutan ang paggalang at utang na loob sa susunod na magkita sila. Pagkatapos ay inamin niya sa sarili at kay Sorayang na sa maikling panahon ng kanilang labanan, hindi niya mabilang kung ilang beses siyang muntik nang mamatay dahil sa tindi ng mga atake at estratehiyang ipinakita ni Sorayang. Seryosong tumingin si Sorayang sa Tattered Demonic Elder at inamin ang katotohanan. Sinabi niya na siyempre alam niya ang nangyari, at idinagdag pa na habang siya ay may tunay na layuning pumatay at seryoso sa bawat kilos, ang Tattered Demonic Elder naman ay hindi ganoon kaseryoso at hindi buo ang layunin niyang saktan siya ng lubusan. Pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa kanilang labanan, seryosong tumingin ang Tattered Demonic Elder at buong katapatan niyang sinabi ang dahilan kung bakit hindi siya nakipaglaban ng buong lakas at may layuning pumatay. Sinabi niya na ayaw niyang mabigyan ng pangalan at ituring na isang taksil ng cult. Sa sandaling iyon, lumapit ang Iron Sword Demonic Elder na kilala bilang Iron Sword Demonic Elder. Siya ay yumuko ng may paggalang at formal na bumati kay Sorayang, na tinatawag itong Third Young Lord. Bilang sagot, gumanti rin si Sorayang ng pagbati, tinawag ang pangalan at katungkulan ng Iron Sword Demonic Elder, ngunit habang siya ay nagsasalita ay tila may nais pa siyang sabihin na hindi niya natuloy, na parang may pag-aalinlangan at kuryusidad sa kanyang isipan. Pagkatapos ng pagbati, lumingon si Sorayang kay Hungrian at nagtanong kung ano ang nagdala sa kanila sa lugar na iyon, at tila may pagtataka at bahagyang inis nang banggitin niya ang kasama nito bilang isang manggugulo at troublemaker. Narinig ito ni Hungrian at sa kanyang sarili ay nagtataka siya at tinanong kung siya ba ang tinutukoy na ganoon, habang ang kanyang mukha ay napuno ng pagkalito at kaunting pagtatampo dahil sa tawag sa kanya. Agad na sumagot ang Iron Sword Demonic Elder at ipinaliwanag na ang totoo, naroon siya sa lugar na iyon dahil nga sa tinawag niyang manggugulo, at sinabing kailangan niyang makipag-usap ng masinsinan kay Sorayang. Dahil dito, lalo pang nagulat si Hungrian at napabulalas ng tunog ng pagtataka, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat dahil hindi niya inaasahan na siya ang dahilan ng pagdating ng Iron Sword Demonic Elder, at mas lalo siyang hindi makapaniwala na mayroon itong mahalagang sasabihin kay Sorayang dahil sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, biglang nagsalita ang Tattered Demonic Elder at iminungkahi na pumunta na sila sa isang restaurant. Ngunit agad na napansin niya na ang kalagayan ng paligid, at sinabi niya na hindi sila makakain at makainom sa lugar na iyon sa kasalukuyang panahon. Dahil dito, ipinaliwanag niya na mayroong maliit na kainan na hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Sinabi niya na masarap ang mga pagkain doon ay niluluto at inihahain, kaya't iminungkahi niyang doon na lamang sila tumuloy. Habang sila ay nagpaplanong umalis, sa ibang bahagi ng lugar ay naroon ang dalawa may hawak na mga walis, tinitigan nila ang kalat at pinsala sa paligid, at nagtanong si Ang Juan ng may pag-aalala kung kailan nila lilinisin ang lahat ng iyon. Napabulalas ng tawag si Sandrine sa Young Master habang nakatingin sa paligid na puno ng pagkabigla. Bilang sagot, tumawa na lang siya at tinatanong niya kung kailangan ba talagang linisin ang lahat ng iyon. Samantala, ang tagpo ay lumipat sa isang payapa at simpleng kainan na gawa sa kahoy, na napapaligiran ng mga puno at tahimik na paligid. Sa pagdating nila sa nasabing kainan, lumingon si Matandang Kang sa kanila, nang makilala niya ang mga kasama ni Sorayang, labis siyang nagulat at halos hindi makapaniwala, nanlaki ang kanyang mga mata, bamuka ang kanyang bibig,
at sa kanyang gulat ay sumigaw siya ng malakas, tinatanong kung totoo ba ang kanyang nakikita at kung bakit dinala ni Sorayang ang mga demonic elder sa kanyang simpleng kainan. Habang nakatingin ng may halong pagkagulat at inis si matandang kang kay Sorayang, nagsalita siya ng mabilis at puno ng reklamo. Sinabi niya na sana ay sinabi muna ni Sorayang ang balita bago niya dinala ang mga demonic elders sa kanyang kainan. Tinanong din niya ng diretsahan kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan ng pagdating ng mga ito sa kanyang lugar. Bilang sagot, sinabi lang ni Sorayang na ang kanyang kailangan ay simpleng masarap na pagkain habang nanghingi ng pabor kay matandang kang nang may kaunting lamang sa kanyang tono. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ang tagpo ay lumipat sa labas ng kainan kung saan ang isang parol ay nakasabit at kumikislap ng marahan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang paghahain ng pagkain. Sa isang malinis na pinggan ay naroon ang masarap na lutong gulay na may kasamang karne na mukhang napakasarap at nakakatakam tignan. Ang mga sangkap ay sariwa at maayos ang pagkakaluto. Sa gitna ng mesa, ang Iron Sword Demonic Elder ay tumingin sa kanila at sinabing dumiretso na siya sa kanyang layunin at sasabihin agad ang nais niyang iparating. Habang sila ay nakaupo sa paligid ng mesa, seryosong niyang sinabi kay Sorayang na nais niyang kunin si Hungrian at gawin itong kanyang disciple. Pagkarinig nito, nagtataka si Sorayang at hindi makapaniwala, kaya't mabilis siyang nagtanong kung totoo ba ang kanyang naririnig. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Iron Sword Demonic Elder ang dahilan, sinabi niya na bagaman iyon ang kanyang nais. Sinabi rin ni Hungrian na siya ay nakapagpasya ng magsilbi at manatili sa tabi ng Third Young Lord. Nakinig ng mabuti si Sorayang habang ang kanyang isip ay puno ng pag-iisip tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ay ibinahagi ni Sorayang ang kanyang pananaw, sinabi niya na itinuturing din naman niya si Hungrian bilang isa sa kanyang mga tao at mahalagang bahagi ng kanyang samahan. Nang marinig ito ni Hungrian, siya ay muling nagulat at halos hindi makapaniwala sa sinabi ni Sorayang. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang hawak niya ang kanyang tasa, at sa kanyang mukha ay namumula. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang usapan, muling nagsalita ang Iron Sword Demonic Elder at sinabing naiintindihan niya ang sinabi ni Sorayang. Ngunit sa kanyang palagay ay hindi lang iyon ang buong katotohanan at ang tunay na dahilan ng lahat. Agad na nagtanong si Sorayang kung ano ang ibig niyang sabihin. Dito na idinaan ng Iron Sword Demonic Elder ang kanyang mahalagang tanong. Tinanong niya si Sorayang kung tatanggapin kaya niya si Hungrian bilang isa sa kanyang mga tao kung sakaling hindi ito ang pinuno at leader ng Berserk Demon Squad. Dahil sa tanong na iyon, natahimik sandali si Sorayang at tinignan niya ang mesa ng may pag-iisip, at pagkaraan ng ilang sandali ay inamin niya ang katotohanan. Sinabi niya ng diretsahan na hindi niya ito tatanggapin kung wala ang kanyang katungkulan at kapangyarihan. Ngunit agad ding sumunod ang sinabi ni Sorayang at sinabi niya na kahit ganoon ang katotohanan, wala na itong halaga sa kasalukuyang panahon. Nang tanungin siya ng Iron Sword Demonic Elder kung ano ang ibig niyang sabihin, ngumiti ng bahagya si Sorayang at sinabing siya na ang may hawak ng kalamangan at advantage sa labanan para sa pamumuno sa succession fight. Habang hawak ang kanyang tasa, seryosong tumingin si Sorayang sa Iron Sword Demonic Elder at sinabing kung kailangan niya man o hindi ang tulong ng Berserk Demon Squad, wala nang dahilan pa upang tanungin pa siya tungkol doon. Nagsalita si Sorayang ng may pag-iingat, ipinaalala niya na ang ganitong bagay ay dapat sana ay desisyon ng squad leader Yui at hindi ng kanyang sarili. Pagkatapos niyang sabihin ito, natigilan ng Iron Sword Demonic Elder ng sandali habang ang isang kaisipan ay biglang pumasok sa kanyang isipan. Sa tabi nila, nakinig ng mabuti si Hungrian at pagkatapos ay nagsalita ng may pag-unawa. Sinabi niya sa Iron Sword Demonic Elder ganoon talaga ang ugali at katangian ng Third Young Lord. Pagkatapos ay lumingon si Sorayang sa Iron Sword Demonic Elder at nagtanong ng diretsahan kung hindi ba mas makabubuti para sa kanya kung sakaling si Hungrian ay maging kanyang disciple. Bilang sagot, itinuwid ng Iron Sword Demonic Elder ang kanyang pangalan at sinabing Yui-chan ang kanyang pangalan. Dito ay sinuri ni Sorayang at napansin niya ang pagkakahawig. Sinabi niya na magkapareho sila ng apelyido ng squad leader Yui. Bilang pagtugon, ngumiti ng bahagya si Yui-chan at inamin ang katotohanan. Sinabi niya na oo, at marami silang bagay na nag-uugnay sa kanila na tila itinakda ng tadhana. Habang ibinubuhos ng alak sa tasa, sinabi ni Sorayang na naiintindihan na niya ang lahat. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy sa kanyang sasabihin tungkol sa pagiging demonic elder ni Yui-chan, ito ay agad na sumabat. Sinabihan siya ni Yui-chan na tawagin na lamang siya sa pangalang Old Sword Yui, dahil sapat na iyon para sa kanya. Dahil dito,
Labis na nagulat si Sorayang, sa kanyang isipan, tinanong niya kung bakit All Sword lamang at hindi Grandmaster at Demonic Elder. Sa kanyang sarili ay naisip niya na tunay ng kakaiba ang katangian ng mga Demonic Elders, dahil hindi sila tulad ng inaasahan, at mayroon silang sariling paraan ng pag-iisip at pagkilos na naiiba sa iba. Pagkatapos ay muling nagsalita si Yui Chan ng may seryosong mukha, sinabi niya na naramdaman niyang kailangan pa rin niyang kausapin si Sorayang tungkol sa bagay na iyon, dahil itinuturing ni Hungrian si Sorayang bilang kanyang lord. Sa huli, tinitigan ni Sorayang si Yui Chan at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Dagdag pa niya sa kanya na alagaan at ingatan ng mabuti si Hungrian. Inamin niya na bagaman ito ay medyo makulit at palaging gumagawa ng gulo, sa kabila nito ay hindi naman siya masamang tao. Sa gitna ng kanilang misensinang usapan, buong kumpiyansang nagsalita si Yui Chan habang nakatingin kay Sorayang. Sinabi niya na huwag itong mag-alala. Dahil habang si Hungrian ay nananatiling kanyang disciple, tiyak na lalakad ito sa tuwid na landas at hindi malilihis ng daan. Sa di kalayuan, narinig ito ni Hungrian at agad na sumagot ng may bahagyang pagkainis, na sinasabing naroon lang siya at naririnig ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng luntiang kasuotan. Tumingin siya sa paligid at nagtanong ng may pag-iingat kung naroon ba ang Third Young Lord. Ang mga naroon ay agad na lumingon sa kanya, na naputol ang kanilang masayang pag-uusap dahil sa kanyang pagdating. Pagkakita sa Third Young Lord, agad na yumuko ng malalim ang lalaki habang pinagdidikit ang kanyang mga palad. Buong paggalang na ibinigkas niya ang mga salitang nagsasabing ang mga banal na aral ay hindi kailanman dapat pag-usapan at pagdudahan, at ang lahat ng nilalang ng kadiliman ay dapat yumuko sa harap ng Third Young Lord. Ito ang kanyang paraan ng pagbati sa Third Young Lord, na puno ng pagpapakumbaba at pagsunod. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing siya ay may dalang mahalaga at apurang mensahe mula sa General Manager Ju ng Internal Enlightenment Facility. Agad na inabot ng lalaki ang nakatuping sulat, at habang tinatanggap ito ni Sorayang, nagtanong si Sorayang nang may pagtataka kung galing ba talaga ito kay General Manager Ju. Bilang sagot, tumango ang mensahero at kinumpirmang oo, iyon mismo ang mensahe. Habang binubuksan at binabasa ni Sorayang ang nilalaman ng sulat, biglang nanlaki ang kanyang mata. Pagkatapos basahin ang sulat, dahan-dahang ibinaba ni Sorayang ang sulat habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkaunawa. Sa kanyang sarili ay inamin niyang alam na niya ito mula pa noon, at sinabing hindi pa tapos ang lahat at marami pang pagsubok ang darating. Samantala, sa isang malayo at masukal na kagubatan, tahimik na naglalakad si Juhua. Ang paligid ay madilim at puno ng mga puno. Dahan-dahan niyang hinawakan ang katawan ng isang puno habang ang kanyang mga mata ay matalas na sumusuri sa paligid, at sa kanyang isipan ay tanungin niya kung naroon na ba ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang isang estruktura sa gitna ng gubat. Ito ay isang lumang templo na tiyak na matagal nang hindi nagagamit at nakalimutan na ng marami. Sa kanyang isipan ay nagtataka siya at sinabing mayroon palang templo na inilaan para kay Mara sa isang liblib na lugar na iyon. Masusi niyang sinuri ang templo, at nakita niyang ang paligid nito ay puno ng sapot ng gagamba at mga basag na bahagi. Ang pader at bubong nito ay bagaman luma ay nananatiling matatag at mayroong kakaibang lakas na nakapaloob dito. Habang nakasilip mula sa pintuan ng lumang templo, bumulong si Juhua sa kanyang sarili na dahil tila ba inabandona at nakalimutan na ang lugar na ito. Walang sinuman ang makakaalam na siya ay naroon. Ang kanyang mga mata ay masusi ang pagmamasid sa bawat sulok. Sa kanyang pag-iisip ay bigla niyang naunawaan ang lahat, at napagtanto niya na ito pala ang daanan ng mga kaina-hinalang bagay na natagpuan sa mga tinitirhan ng unang at pangalawang alagad o first and second disciples. Sa sandaling pumasok siya ng tuluyan sa loob, siya ay nanlaki ang mga mata at halos mapasinghap sa gulat. Ang kanyang bibig ay bamuka dahil sa labis na pagkabigla. Habang ang butil ng pawis ay tumulo mula sa kanyang pisngi, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil ang bagay na tumambad sa kanya ay isang pangyayaring hindi niya inaasahan at tila ba imposibleng mangyari sa ganitong uri ng banal na lugar. Sa kanyang harapan ay naroon ang dambana at ang rebulto ni Mara, ngunit ito ay puno ng mga tusok at nakabaon na iba't ibang uri ng sandata. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang tinanong kung ano ba ang nangyari, at sino ang may lakas ng loob na gumawa ng ganitong kasamaan at kawalang galang sa rebulto ni Mara. Habang nakikita niya rin ang mga nakakalat na mga sirang tila na may mga bahid na mga dugo. Habang siya ay nakatayo sa gitna ng dambana,
Muling tanong niya nang may matinding pagtataka kung ano nga ba ang nangyari sa lugar na iyon. Sa kanyang likuran, narinig niya ang boses ng iba pang dumating na kasama niya. Sila ay gulat na gulat din at sinabing hindi sila makapaniwala kung sino ang mga walang galang na tao na sumaire sa rebulto ni Pasen. Isa sa kanila ay nagtanong ng may pagtataka kung anong uri ng lugar iyon at bakit naging ganito ang kalagayan nito. Ika-6 na tagpo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Juhua sa kanila ang nakaraan, sinabi nito na noong una, ang lugar na ito ay isa sa mga banal na dambana na madalas puntahan ng mga mabababang antas na tagapagsilbi at mga karaniwang mandirigma ng inner sect. Agad na sumagot si Sorayang at nagtanong kung tama ba ang kanyang narinig na may mga kainahinalang bagay na natagpuan dito na kabilang sa mga ipinadalang kagamitan sa tirahan ni Jin Guanyong at Guan Pyong. Bilang sagot, kinumpirma ni Juhua ang kanyang hinala at sinabing oo, at ang nasabing kainahinalang bagay ay walang iba kundi isang dagger. Narinig ito ni Sorayang at siya ay nagulat muli. Inulit niya ang salitang dagger na may pagtataka. At agad na nagtanong kung ano naman ang masama at kakaiba sa pagkakaroon ng mga dagger. Ipinaliwanag ni Juhua ang dahilan, sinabi niya na ang dating dakilang prinsipe na si Jin Guanyong at ang kriminal na si Guan Pyong ay hindi kailanman gumamit ng mga punyal sa kanilang buong buhay. Idinagdag pa ni Juhua na kung susuriin ang kanilang sining ng pakikipaglaban, ang kanilang ugali, at maging ang katangian ng kanilang mga nasasakupan, talagang hindi akalain na gagamit sila ng ganitong uri ng sandata. Ito ay labag sa kanilang pamantayan at paraan, kaya't ang pagkakaroon nito ay tiyak na may kinalaman sa ibang tao at ibang plano. Sa sahig at sa paligid ng nasirang rebulto, makikita ang mga nagkalat na punyal at iba pang sandata. Ang mga ito ay nakakalat na parang basta na lamang inihagis at ginamit sa matinding pagsalakay. Habang nakatayo ng tuwid at seryoso si Sorayang na ipinaliwanag niya na sa katotohanan ay hindi naman gaanong karami ang mga mandirigma na dalubhasa sa paggamit ng mga punyal. Karamihan sa kanila ay ginagamit lamang ito bilang karagdagang sandata at pangalawang panlaban kapag naubos na ang pangunahing gamit. Dagdag pa niya na kung ang dahilan lamang sana ng pagkuha nila ay para makaimbak at makapagsanay anumang oras, hindi sana ito ituturing na kakaiba at kainahinala sa anumang paraan. Ngunit agad na sumagot si Juhua, sinabi niya na kahit pa ipagpalagay na sila ay tunay na dalubhasa sa paggamit nito, ang pagtanggap ng isang kahon na naglalaman ng mahigit 100 piraso ng punyal bawat buwan ay labis-labis at hindi karaniwan. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa gulat, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Inulit niya ang sinabi ni Juhua na nagtatanong kung totoo bang tumatanggap sila ng tig-100 punyal bawat buwan. Pagkarinig ng kumpirmasyon, siya ay tumanggo ng dahan-dahan at inamin na talagang sobra-sobra nga ang daming iyon, na hindi karaniwang kailangan kahit ng pinakamahusay na gumagamit ng ganitong uri ng sandata. Pagkatapos ay lumingon si Sorayang sa paligid, sa mga nakakalat na sandata at sa nasirang rebulto, at nagtanong kung gayon, saan naman napunta ang lahat ng iyon. Bilang sagot, ipinaliwanag ni Juhua na iyon mismo ang kanilang suliranin. Sinabi niyang sinubukan nilang alamin at baka saan kung saan ginamit ang mga punyal na iyon, ngunit hanggan ang kaya at nalalaman ng Hall of Joy may hangganan din ang kanilang natuklasan at hindi na nito nalalampasan pa. Dito ay nagsalita ang Tattered Demonic Elder na nagbubuod sa kanilang natuklasan. Sinabi niya na tila ba may mga hindi kilalang nilalang ng kadiliman na naglalayong saktan at pabagsakin ang Third Prince, na lihim na nagpapadala ng mga punyal buwan-buwan. Ang mga ipinapadalang ito ay dinadaan kina Jin Guanyong at Second Prince, na parehong nakikipagpaligsahan para sa pamumuno at kapangyarihan. Dagdag pa niya na ang gumuguho at tila inabandunang dambanang ito ay nagsilbing daanan at sentro ng pamamahagi ng mga nasabing sandata. Habang nakatingin sa mga punyal na nakatusok sa rebulto, nagtanong si Yui Chan sa kanila kung sila rin ba ang Samaira at gumawa ng ganitong kasamaan sa imahe ni Mara. Nagsalita ang Tattered Demonic Elder na hindi niya akalain na mayroon palang mga taong walang takot at kawalang galang na kabilang sa kanilang cult na may kakayahang gumawa ng ganitong kasalanan. Sa gitna ng kanilang galit, nagsalita si Yui Chan ng may matinding damdamin. Sinabi niya na anuman ang maging dahilan, paano nagkaroon ng lakas ng loob ang mga nilalang na iyon na puntiryahin ang disciple ng Diyos. Ipinahayag niya na kailangan nilang agad na mahuli ang mga may sala at parusahan. Agad na sumang-ayon ang Tattered Demonic Elder, na sinabing hindi sila pwedeng manood lamang at manahimik habang ginagawa ito, dahil ito ay labis na kalapastanganan. Nagsalita si Sorayang at sinabing ito ay kanyang sariling usapin at pananagutan. Nagbabala siya na kapag nagkamali sila ng kilos,
maaari itong magdulot ng malaking gulo at problema para sa mga Demon Lords. Ngunit agad na sinagot siya ni Yui Chan na hindi lamang ito tungkol sa kanya, kundi tungkol din sa pagtatanggol sa dangal, karangalan, at tamang pagkakasunod-sunod ng kapangyarihan sa loob ng kanilang samahan. Ipinaliwanag pa ng Tattered Demonic Elder na kung sakaling hindi nila alam ang mga pangyayari ay iba sana ang gagawin nila, ngunit dahil alam na nila ang katotohanan ngayon, bilang mga Demon Lords, hindi nito ito maaaring ipagwalang bahala at hayaang lumampas lamang. Sa kanyang sinabi, napabulala si Yui Chan ng pagpayag, na inaming tama at katotohanan ang kanyang sinabi. Sa huli, tinitigan ni Sorayang ang dalawang matanda at dahan-daw ang nagpasalamat sa kanilang tulong at pag-unawa. Pagkatapos ay sinabi niya na kung gayon, inaasahan niyang ang dalawang Demon Lords ay kikilos at tutulong din sa pagsasagawa ng aksyon. Sa kanyang sariling pag-iisip, masaya at puno ng pag-asa na sinabi ni Sorayang na siya ay nakakuha ng mga hindi inaasahang kakampi at allies, pagkatapos ay lumingon siya kay Juhua at tinawag siya bilang Chief Overseer, na sinasabing mayroon pa siyang isang kahilingan at utos na ibibigay. Pagkatapos ay binanggit ni Sorayang ang pangalan ng tatlong tao, ang ika-5 prinsesang Ju Soyuon, ika-6 na prinsipeng Jong Ryong, at ika-7 prinsesang Cheo Min. Malinaw niyang iniutos na simula sa sandaling iyon, kailangan nilang iulat agad ang anumang kakaibang bagay at kainahinalang kagamitan na may hahatid sa tirahan ng 3 taong ito na mga tumatakbo rin sa posisyon ng pamumuno. Nanlaki ang mga mata ni Juhua at halos hindi makapaniwala sa narinig, na bumulalas ng pagtataka at pagkalito kung bakit kailangang gawin iyon. Sa pagitan nila, nagsalita si Juhua ng may pag-iingat at paggalang, na sinasabing bagaman siya ay handang sumunod, nais niyang ipaalala ang kanyang mga alalahanin. Agad na sumagot si Sorayang at sinabing alam niya iyon, at batid niyang ito ay isang mahirap at mabigat na gawain. Idinagdag pa ni Sorayang na nais niyang alalahanin at tandaan ni Juhua ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala ng Small Lord ang gawaing ito sa kanya, at kung bakit hindi nila ito ginawa ng mismo sa kanilang sariling kapangyarihan. Dito ay naunawaan na ni Juhua ang lahat, at sa kanyang isipan ay naalala niya ang katotohanan. Alam niyang ang Hall of Joy ay nananatiling walang kinikilingan sa gitna ng mga nagpapaligsahan para sa pamumuno. Ngunit sa kabila nito, ito ay isang samahan na nagsisikap din na makuha ang pabor at pagkilala ng pinuno ng cult. Sa kanyang sarili ay inamin niya na ipinagkatiwala sa kanya ang gawain dahil mayroon itong nakatagong layunin at pakinabang para sa kanilang samahan. Napagtanto niya na ang lahat ng ito ay paghahanda lamang upang sa oras na makuha ng Third Prince ang kapangyarihan at maging pinuno, ay mayroon siyang malaking utang na loob sa kanila. Ito ang kanilang paraan ng pag-iimpok ng pabor na balang araw ay magagamit din nila. Ika-7 tagpo, pagkatapos ng mahabang pag-iisip at pag-unawa, sa wakas ay pumayag na si Juhua. Sinabi niyang siya ay kikilos agad at sisimulan na ang gawain, at nangakong makikipag-ugnayan muli siya kapag mayroon na siyang nalaman at natapos na. Bilang sagot, same time na nagpasalamat si Sorayang. Pagkatapos ay lumingon si Sorayang sa 3 kasama at sinabing dapat na silang bumalik sa kani-kanilang tirahan. Pagkatapos ay itinuwid niya ang kanyang sinabi, na sinasabing ang dalawa lamang, dahil ang High Lord ay mananatili, at siya mismo ang hiwalay na makikipag-ugnayan sa iba pang dalawa. Bago sila tuluyang umalis, muling nagsalita si Sorayang ng may kumpiyansa. Sinabi niya na kung maging ayon sa kanyang plano at maging maayos ang takbo ng mga pangyayari, kailangan nilang kumilos at umalis sa kasalukuyang kinaroroonan pagkalipas ng 2 araw. Ang tagpo ay lumipat sa isang marikit at matibay na gusali na kilala bilang Law Enforcement Hall ng Heavenly Demon Cult. Sa isang payapa at simpleng silid na gawa sa kahoy, nakatayo si Gugu habang si Sorayang ay nakaupo sa isang silya na hawak ang kanyang tasa ng tsaa. Nagtanong si Gugu nang may matinding pagtataka kung totoo bang may isang lihim na samahan at hidden group na naglalayong saktan at pabagsakin ang Third Prince. Sa kabilang banda, ay dahan-dahang ibinaba ni Sorayang ang kanyang tasa, at sinabing ang kanyang hangad sana ay ang pag-iingat sa sarili at dahan-dahang pagsasagawa ng kanyang mga layunin, ngunit dahil sa pangyayaring ito ay lalo lamang naging masalimuot at mahirap ang lahat. Para sa kanya, ang bagong balitang ito ay tila dagdag na paakit na hindi niya inaasahan. Pagkatapos niyang magsalita, tumahimik sandali si Gugu. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw na parang mayroon pa siyang gustong sabihin ngunit pinipigilan lamang. Seryosong nagtanong si Gugu kung ano ba talaga ang pangarap at layunin ng Third Prince. Agad na sumagot si Sorayang ng walang pag-aalinlangan, na inulit ang kanyang nasabi noon pa man,
Ang layunin nito ay ang pagwasak at pagbagsak ng Yuechian Alliance. Sa sandaling marinig ito ni Gugo, nanlaki ang kanyang mata at halos mapasinghap sa gulat. Napansin ni Sorayang ang kanyang reaksyon kaya't siya ay nagtanong kung bakit ito nagulat, at kung mayroon pa ba siyang pagmamahal at pagpapahalaga. Agad na itinanggi ito ni Gugo at sinabing talagang wala na, bagkus, kung magkaroon man ng matinding labanan, siya ang nais na maging nasa unahan ng pakikipaglaban upang makita ang pagkawasak nito. Pagkatapos ay ibinalik nila ang usapan sa kasalukuyang suliranin, nagtanong si Gugo kung ano ang balak niyang gawin laban sa nasabing lihim na samahan, habang tinatanong ito, dahan-daang tumayo si Sorayang at nag-iisip ng mabuti. Pagkaraan ng maikling sandali, sinabi ni Sorayang wala na dapat pang pag-isipan ng malalim, dahil ang gagawin lamang niya ay hanapin sila at wasakin ng lubusan. Narinig ito ni Gugo at siya ay muling nagtanong ng may pagtataka kung iyon lamang ba, hanapin at wasakin. Bilang sagot, nagtanong si Sorayang kung ano pa bang iba ang kanyang inaasahan. Muli ay tumahimik si Sorayang, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sorayang, sinusuri ang kanyang katatagan at ang katotohanan ng kanyang sinabi. Pagkatapos ng kanilang usapan, nilainggan ni Sorayang ang bintana kung saan kitang-kita ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Tinanong niya si Gugo kung nais ba nitong lumabas sandali at mamasyal. Habang sila ay naglalakad sa maluwang na patio sa ilalim ng maliwanag na buwan, biglang nagsalita si Gugo ng may pag-iingat. Inamin niyang bagaman wala siyang karapatang magsalita tungkol dito, nais pa rin niyang ipaalala kung maaari lamang na hindi na dapat ipagpatuloy ni Sorayang ang paggawa ng mga desisyon ng padalos-dalos at walang masusing pag-iisip tulad ng dati niyang nakasanayan. Sa pagkarinig nito, agad na lumingon si Sorayang at nagtanong ng may pagtataka kung bakit nga ba hindi niya ito maaaring ipagpatuloy ng ganoon. Ipinaliwanag ni Gugo, sinabi niya na ang dahilan nito ay dahil ang third prince na kanilang pinag-uusapan ay siya ang itinuturing na pinakamalapit at may pinakamalaking pagkakataon na maging tagapagmana at successor at maging pinuno ng samahan balang araw. Pagkatapos ay ibinalik ni Gugo ang usapan sa layunin ng prinsipe, sinabi niya na ayon mismo sa sinabi ng third prince, sa sandaling maging cult leader siya, agad niyang sasalakayin at wawasakin ang Yuechian Alliance. Ang pagsalakay sa nasabing samahan ay nangangahulugan ng paghila sa lahat ng kasapi ng cult sa isang malawak at madugong digmaan na walang kasiguraduhan ang kinalabasan. Tumingin ng seryoso si Gugo kay Sorayang at nagtanong kung iyon din ba ang paraan ng kanyang pagkilos kapag dumating na ang nasabing panahon. Sinundan ito ng kanyang sariling paliwanag na tila ba naririnig na niya ang sasabihin ng prinsipe. Nagagamitin niya ang kanilang marangal na pagkamatay bilang hagdanan upang wawasakin ang kanilang matagal ng kalaban. At dahil siya ang pinuno, kailangan siyang sundin ng walang pagtutol. Sa sandaling iyon, sinabi ni Gugo kung ang tanging layunin lamang ng prinsipe ay ang pagkawasak ng Yuechian Alliance at hindi ang tunay na pamumuno at kapakanan ng samahan, wala na siyang ibang masasabi pa, anuman ang maging dahilan, ang salita ng cult leader ay batas at itinuturing na kalooban ng Diyos na hindi dapat tutulan. Sinabi niya na kung kahit kaunti lamang ay inaalala ng prinsipe ang karangalan at kinabukasan ng kanilang samahan, naniniwala siyang kailangan pa rin ng malalim na pagninilay at pag-iisip bago gumawa ng anumang hakbang, at totoo ang sinasabing ang bawat isa ay nabubuhay para sa sarili, ngunit para sa isang namumuno sa isang samahan, kahit na pareho ang maging desisyon, ang lalim ng pag-iisip at pagsasaalang-alang ay dapat na naiiba at mas malawak kaysa sa karaniwang tao. Sa sandaling marinig ito, muling tumahimik si Sorayang, ang kanyang tingin ay malalim at puno ng pag-iisip habang ang kanyang isipan ay sinusuri ang bawat kataga ni Gugo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli si Sorayang, sinabi niya sa kanyang sarili na kahit siya mismo ay hindi pa kailanman napagnilayan ng ganito kalalim ang mga bagay na ito noon pa man. Nagsalita si Sorayang at sinabing tatandaan niya ang lahat ng ito, dahil inaamin niyang hindi niya sapat na naisipan at pinahalagahan ng mga bagay na ito noon pa man. Bilang sagot, nagpasalamat si Gugo dahil sa tamang pag-unawa ni Sorayang. Bago tuluyang matapos ang kanilang pag-uusap, muli pang idinagdag ni Sorayang na hindi naman kailangang maging perpekto at marangal ang isang pinuno, ngunit kailangan pa rin itong taglayin ang mga simpleng kabutihang asal at tamang pag-uugali. Sa simpleng paraan ay nagpasalamat si Sorayang sa kanyang paalala. Hindi makapaniwala si Gugo sa naging wakas ng kanilang usapan, sa kanyang sarili ay inamin niyang inaasahan niyang tatanggi at makikipagtalo pa si Sorayang, kaya't ang kanyang mabilis na pagtanggap ay hindi niya inaasahan at tila isang bagay na nakapagpabigla sa kanya.
Pagkatapos at dahan-dahan na umalis si Sorayang at sinabing siya ay aalis na pansamantala, ngunit nangakong makikipag-ugnayan muli agad kapag mayroon na siyang magandang pagkakataon o bagong balita. Habang lumalayo si Sorayang, sa kanyang sarili ay napagtanto ni Gugo ang katangian ni Sorayang. Inisip niyang si Sorayang ay mahirap hulaan ng kilos at pasya, ngunit sa kabila nito ay mayroon itong kakayahang tanggapin at intindihin ang katotohanan kapag ito ay malinaw na naipaliwanag. Sa kabilang banda, nakatingin si Gugo sa direksyong pinuntahan ni Sorayang. Sa kanyang sarili ay buong damdamin niyang sinabi na ang Third Prince ay nagbabago na at hindi na ito ang dating kilala ng lahat. Ang tagpo ay biglang lumipat sa isang luma at tila inabandonang templo. Sa loob ng nasabing templo, may isang lalaking nakatikip ang mukha na dahan-daang niyang inalis ang takip sa kanyang mukha. Sinabi niyang mayroong ibang tao na naroon at pumasok sa lugar na iyon kamakailan lamang. Agad na ibinalita ng lalaking nakatikip ang kanyang natuklasan sa kanyang kasama, na inuutos na ipaalam agad ang pangyayaring ito sa kanilang Panginoon. Ang kanyang kasama ay agad na sumagot ng may paggalang at pagsunod, na nangakong gagawin ito agad. Pagkatapos ay ipinakilala ang isang tao na tinatawag na Dark Heavenly Demon Maku. Siya ay naging isang makapangyarihang Demon Lord ng Heavenly Demon Cult, 2 salinlahi na ang nakalilipas, at kilala bilang isang pinakamataas na guro at puno ng karunungan. Ngunit ipinaliwanag din na sa kabila ng kanyang katanyagan, siya ay tinanggal sa kanyang mataas na posisyon bilang Demon Lord at ipinatapon palayo sa kanilang samahan. Ang malinaw na dahilan nito ay ang kanyang pagnanais na maging isang dakilang nakatatanda sa pamamagitan ng paglikha at pag-aaral ng mas matitindi at mas makapangyarihang uri ng sining ng pakikipaglaban at martial arts. Sa kanyang pagsisikap na makalikha ng makapangyarihang paraan ng pakikipaglaban, hindi sinasadya at sadyang narating niya ang isang ipinagbabawal na sining na tinatawag na Blood Engravings Art. Ito ay isang mapanganib at masamang pamamaraan kung saan ang siyam sa bawat 10 sumusubok ay nasisira ang kanilang lakas ng chi sa itaas at gitnang bahagi ng dantian, ngunit kapag nagtagumpay ay nagbibigay ito ng labis na lakas na halos walang kapantay. Habang ipinapaliwanag ang kalikasan ng ipinagbabawal na sining, sinasabing dahil sa lakas at panganib na dulot ng Blood Engravings Art, maaari itong maging sanhi ng pagbabago ng kanyang pagkatao at pag-iisip, na magiging dahilan upang siya ay maging isang baliw na demonyo na walang kinikilalang kauri at kaibigan. Kung mangyayari ito, siya ay magiging isang malaking banta at panganib sa buong cult, na kayang wasakin ang lahat ng nasa paligid niya ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa matinding panganib na dulot ng kanyang natutunan at nilikha, hindi nagtagal ay kumilos ang buong samahan. Si Makuo ay dinakip at ikinulong ng cult sa isang madilim at nakakabalisang piitan. Doon, ang kanyang natatanging at makapangyarihang sining ng pakikipaglaban at martial arts ay selyuhan at ipinagbawalang gamitin upang hindi na makapaminsala pa. Matapos ang lahat ng ito, siya ay pinalayas at itinaboy palayo, lampas pa sa hangganan ng teritoryong sakop ng kanilang samahan. Ngunit ang tunay na suliranin ay nagsimula matapos ang pangyayaring iyon. Kahit siya ay ipinatapon, si Makuo ay nakapagtatag pa rin ng sariling pamilya at nagkaroon ng maraming anak sa lugar na kanyang pinuntahan. Lumipas ang mahabang panahon at ilang salinlahi, ang kanyang mga inapo ay muling bumalik at pumasok bilang mga kasapi sa cult, nang hindi alam ng iba ang kanilang tunay na pinagmulan. Sa nakalipas na mga taon, natuklasan ng isang tao na nagngangalang Sorayang ang katotohanan. Nalaman niya na ang ilang kasapi ng clan ng Mok na nasa loob ng samahan ay mga inapo ni Maku. Ang pagkatuklas na ito ay naging simula ng bagong kasakiman. Dahil sa matinding pagnanais na makuha ang makapangyarihang sining na pag-aari ng kanilang ninuno, naging masama ang ikinilos ni Sorayang. Sa pagkukunwari ng kabutihan, kanyang inabuso, kinakot, at sinaktan ang mga kasapi ng pamilyang Mok nang walang pag-aalinlangan. Ginawa niya ito upang piliting ibigay nila sa kanya ang sekreto ng kanilang sining. Hindi nagtapos doon ang kanyang kasamaan, dinukot niya ang kanilang mga pamilya at ginawang sandata upang lalo silang mapilitan. Binyantaan niya ang mga ito na papatayin ang kanilang mga mahal sa buhay kung hindi ibibigay ang kanyang nais. Sa huli, kahit ibigay man o hindi, kanyang pinatay at nilipol ang buong angkan, at sinunog pa ang kanilang tahanan upang walang matirang bakas na makapagpapatunay ng kanyang ginawa. Habang binabasa ang ulat na naglalaman ng nakakatakot na pangyayaring ito, hindi makapaniwala si Sorayang. Siya ay halos hindi makahinga sa gulat at nabulalas na tanong kung totoo nga bang may taong nakagawa ng ganoong kasuklam-suklam na gawain. Ipinaliwanag ni Yosong na ang ginawa ni Sorayang ay ang paglipol sa buong angkan ng Mok,
para lamang sa layuning makuha ang iisang uri ng sining ng pakikipaglaban. Sa pagkarinig nito, inamin ni Sorayang na kahit siya ay tiyak na mawawala sa kanyang katinuan kung ang kanyang sarili ay haharap sa ganyang uri ng pagsubok at kasakiman. Nagtanong si Yosong kung talagang wala siyang natatandaan, bagaman alam niyang marami siyang nakalimutan bago siya naging ganito ngayon. Nagtanong siya kung sadyang wala talaga siyang maalala sa pangyayaring iyon. Umiling si Sorayang at sinabing wala talaga, at sa kanyang sarili ay inisip niyang syempre naman ay wala siyang maalala dahil hindi naman siya ang gumawa ng masamang bagay na iyon. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, nagtanong si Sorayang habang ang kanyang kamay ay inilapag sa sulat, kung tama ba na sa pagkalipas ng 3 araw ay ang itinakdang araw ng pagbitay sa ikalawang prinsipeng Guanqiong. Agad na sumagot si Yosong nang may katiyakan na oo, iyon nga ang nakatakdang mangyari. Habang dahan-daw ang tumayo si Sorayang, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan kung maaari bang mapaaga ang itinakdang araw ng pagbitay. Agad na sumagot si Yosong nang may katiyakan na hindi iyon magiging mahirap gawin at madali lamang itong maisasagawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sorayang na siya ay nakausap na at nakapagkasundo na ang pinuno ng law enforcement hall tungkol sa bagay na ito. Sa pamamagitan nito, ang isang bilanggo na nakatakdaring mamatay ay gagawing kamukha at ipapalagay na siya si Prinsipeng Guanqiong. Nakinig ng mabuti si Yosong at sinabing alam niya at batid ang buong plano. Sinabi ni Sorayang na sa sandaling matapos na ang seremonya ng pagbitay at may sigaw na ang kanilang balak, dito pa lamang magsisimula ang tunay na bahagi ng kanilang estratehiya. Idinagdag ni Sorayang na matapos ang pangyayaring iyon, ay kakalat sa buong cult ang balita na ang pinuno ng law enforcement hall ay ang tunay at unang disciple ng namumuno sa kanilang samahan. Ito ay isang kasinungalingan na kanilang sadyang ikakalat upang baguhin ang paniniwala ng lahat. Sa sandaling marinig ito, labis na nagulat si Yosong, ang kanyang mga mata ay nanlaki at halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Pagkatapos lumakad paalis si Sorayang sa kanya at same time na hiniling na siya ang baalang magpatakbo at pamahalaan ang pagkalat ng nasabing balita, alam niyang ang kakayahan ni Yosong ay sapat upang mapamahalaan ito ng maayos at ayon sa kanilang nais. Inulit ni Yosong sa kanyang sarili ang utos, ang pamamahala sa pagkalat ng balita. Sa kanyang isipan ay unti-unting nabubuo ang kahulugan ng utos na ito, at napagtanto niya ang tunay na ibig sabihin nito. Malinaw na sa kanya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili na ang ibig palang sabihin ng utos ay ang sadyang pagpapakalat ng maling balita at paggawa ng kwento upang maniwala ang iba. Ang tagpo ay lumipat sa labas, kung saan makikitang naglalakad si Sorayang sa gitna ng malawak na lupain. Kasabay nito ay bigla siyang huminto sa kanyang paglalakad. Habang nakatingin sa malayo sa ilalim ng bituin, inamin ni Sorayang sa kanyang sarili na natural lamang at hindi katakataka kung bakit mayroong matinding galit at puot ang ibang tao sa kanya. Alam niyang ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasamaan para sa marami, kaya't ang pagkagalit nila ay isang bagay na kanyang inaasahan at tinatanggap na ng buong puso. Sa kanyang pag-iisip ay muling nabuhay ang mga nakakatakot na pangyayari noon. Nakita niya sa kanyang alaala na kahit napakabata pa ay naging alipin na ng labis na pagnanasa sa kapangyarihan at lakas ng Chi, siya ay kinain ng kanyang sariling kasakiman na naging dahilan upang mawala ang kanyang katinuan at pagkatao. Walang awang niya pinatay ang buong pamilya, walang itinira, mula sa mga sanggol na mas bata pa sa kanya, hanggang sa mga matatandang lalaki at babae, lahat sila ay kanyang nilipol ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang anyo noon ay muling tumambad sa alaala ni Sorayang, hindi lamang simpleng taong nawala sa sarili, kundi tila isang kalamidad na galing mismo sa impyerno. Dito ay napagtanto ni Sorayang ang kanyang kalagayan, sinabi niya sa kanyang sarili na dahil siya ngayon ang nakatira sa katawang ito, kailangan niya ring pasanin ang lahat ng kasalanan at pagkakamaling nagawa ng dating may-ari nito. Inamin niyang magiging kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya nagagalit at naiinis, ngunit sa kabila nito, alam niyang hindi siya makakatakas sa responsibilidad na ito, at higit sa lahat, alam niyang hindi rin siya dapat tumakas. Habang ang kanyang isipan ay puno ng mga mabibigat na alaala, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ang tagpo ay biglang lumipat sa isang maganda at marangal na gusali. Ito ang Jamilok, isa sa mga mahalagang lugar sa loob ng teritoryo ng Heavenly Demon Cult. Sa loob ng lugar na ito, nakahain ang iba't ibang sangkap ng pagkain. Isang tao ang tumingin sa mga ito at sinabing ang kalidad ng mga inihandang sangkap ay talagang napakahusay at pambihira. Ang mga karne ay mapupula at sariwa, habang ang mga gulay ay puno ng buhay at kulay.
Ang taong nagsalita ay nagpatuloy at sinabing narinig niyang ang lugar na Jamilo ay kamakailan lamang naging puno ng suliranin at abala dahil sa mga kaguluhang nangyayari sa loob ng buong cult. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya mismo ang pumili ng mga sangkap na ito, mas sariwa at mas mahusay pa kaysa sa mga karaniwang dinadala sa ibang mga bodega ng supply. Ginawa niya ito sa pag-asang ang mga simpleng bagay na ito ay makapagbibigay kahit kaunting ginhawa at kaluwagan sa may-ari sa gitna ng kanilang mga suliranin. Masayang tumawa ang may-ari at taos-pusong nagpasalamat, inamin niyang hindi niya inaasahan na ang Grain Purification Division ay magbibigay ng espesyal na atensyon at pagpapahalaga sa mga simpleng sangkap na kailangan ng kanilang hall. Pagkatapos ng kanyang pasasalamat, lumingon siya at tinanong niya kung maaari bang muling sabihin sa kanya ang pangalan ng kanyang kausap. Agad na sumagot ang kanyang kausap ng may katiyakan at pagpapakilala. Sinabi niyang siya ay si Mokbi, ang namumuno at head ng nasabing Grain Purification Division. Sa sandaling marinig ang pangalang iyon, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mokbi.